Hello sa lahat ng listeners. Ako si Annie, 47 years old, taga Palawan. Pero ang ikikwento ko ay ang nakakakilabot na karanasan ng nanay ko sa luma naming bahay sa Maynila. Bata pa lang ako noon, nasa elementarya. Noon, madalas mag-brownout sa lugar namin. Tapos isang hapon at brownout, nakatambay kami sa labas ng bahay para magpahangin. Kinuwentuhan kami ng kuya at pinsan ko ni nanay ng nakakatakot. Sabi ni nanay, kakapanganak pa lang daw niya sa akin noon. Meron daw kaming kasambahay na katukatulong niyang mag-alaga sa akin. Tawagin na lang natin siyang si Ate Eva. May mga araw daw na tumutulong si Ate Eva magbantay sa tindahan nila Lola na malapit lang din sa bahay namin. Nagising daw si nanay isang gabi kasi naiihi siya. Tumingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding. Mga bandang 10:00 na raw yun. Bumangon siya sa kama para maglakad papunta sa Rinola na nasa sulok kung saan kami natutulog. Nasa baba pa kasi ang banyo. Hindi na raw niya binuksan yung ilaw kasi sapat naman na raw yung ilaw na nanggagaling sa altar. Habang naihi siya sa Arinola, napadako ang tingin niya sa kabilang dako ng maliit na kwarto. Nakita niya raw si Ate Eva na nakahiga na sa banig niya, nakatalikod, paharap sa pader. Pagkatapos niyang umihi, bumalik na si nanay sa pagtulog niya. Kinabukasan, nagpunta si nanay sa tindahan nila Lola. Andun din si Ate Eva. Nagkakwentuhan sila noon nila Lola. Tapos, nabanggit nga na sobrang busy raw kagabi. Kaya mga 12:00 na sila nakapagsara ng tindahan. Doon naalala ni nanay yung nangyari nung lumipas sa gabi. Kaya nagtaka siya. Tinanong ni nanay sila kung anong oras raw nakauwi si Ate Eva sa bahay. Parehas namang sinagot nila Lola at Ate Eva si nanay na mga 12:00 ng araw. Kumunot ang noo ni nanay at nagtaka. Hindi na lang daw siya nagsalita. Hindi na lang raw niya sinabi kung ano yung nakita niya kagabi. Hindi na raw kasi siya sigurado kung namalikmata or guni-guni o dahil antok lang siya nun kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Pinagsawalang bahala na lang niya yun. May isa pang insidente. Nagising si nanay isang gabi para umihi. Ilaw lang sa altar ang bukas. Pagmulat niya raw ng mata niya, nakita niya raw si Ate Eva na bumababa ng hagdanan. Nanlaki raw ang mata ni nanay. Nagtalukbong na lang siya ng kumot tapos sinintay na lang niya mag-umaga para umihi. Sobrang takot daw niya kasi. Nung panahon daw kasi na yon, nakabakasyon si Ate Eva sa probinsya nila. Tulad nung nauna, hindi na lang daw ni nanay kinuwento yun kahit kanino, kahit kila Lola. Lumipas ang buwan, hindi na raw nagtatrabaho nun si Ate Eva sa amin. Isang gabi, late na umuwi si tatay sa bahay. Nakipag-inuman kasi. Nagising si nanay sa sigaw ni tatay. Napabangon siya at agad sumilip sa hagdan. Nakita niya si tatay sa baba, nakaupo sa semento sa tapat ng hagdanan, namimilipit sa sakit ng katawan. Agad-agad bumaba si nanay at tinanong kung anong nangyari. Sabi ni tatay, bakit daw siya? Nung nasa gitna na raw siya, biglang may humatak sa kanang paa niya pababa. Kaya nawalan siya ng balanse at nahulog sa hagdan. Dahil nakainom si tatay, pinagdudahan siya agad ni nanay na baka dala lang ng kalasingan kaya ganon. Pero sabi ni tatay, hindi naman daw siya lasing. Nakainom lang daw siya pero hindi raw siya lasing. Kinabukasan, nasa tindahan si nanay at tatay. Napansin daw nila lolo na hirap maglakad si tatay. Kaya kinuwento niya yung nangyari sa kanya. Ayun, napagsabihan pa daw si tatay. Tigilan na ang pag-inom-inom para di na maulit yung aksidente niya. Sabi ni nanay sa amin, may iilan pa raw nakakatakot o nakakapagtakang mga bagay na nangyari sa bahay sa mga lumipas sa taon hanggang sa nasanayan na lang niya. Hindi naman daw nananakit, maliban na lang dun sa nangyari kay tatay. Siguro tinuturuan lang daw si tatay ng leksyon. Natigil lang po si nanay ng pagkwento nung biglang bumalik na yung kuryente. Pero yung kilabot ko sa mga shinare ni nanay, matagal na wala. Awa ng Diyos po, lumaki naman ako sa bahay na yun hanggang college na walang na-experience sa paranormal. Pero yung dalawa po sa kapatid ko, meron. Siguro po, namana nila yung pagiging sensitive ni nanay sa mga ganon. Pero siguro, sa susunod ko nilang isi-share yung experience naman ng mga kapatid ko pag may oras na ulit ako magsulat ng kwento. Hello, ako si Manuel, taga Pasig. Ikwento ko lang yung na-experience ko dun sa bahay ng tiyuhin ko. Nangyari ito mga 12 years ago na.
OFW po si Tio at kasama niya ang pamilya niya na manirahan abroad. Nung panahon na yon, nire-renovate yung bahay ko. Kaya sabi ni Tio sa akin, doon na muna ako sa bahay nila sa Pasig din tumira habang inaantay matapos yung renovation sa bahay ko. Siyempre grinab ko na yung offer. Malaking tipid yun sa gastusin ko. Tapos, hindi pa ganun kalayo ang bahay ni na Tio sa bahay ko. Mas malaki siya kaysa sa bahay ko. May gate, may puno ng mangga sa bakuran, kasya 2 kotse, may 2 kwarto, walang second floor pero elevated yung floor, tapos may silong. Wala naman akong issue sa bahay na yon hanggang sa lumipas ang unang linggo. Isang hapon, weekend nun, nanonood ako ng TV sa sala. Bigla ay may nahagip yung peripheral vision ko. Napalingon ako agad sa kanan ko, sa hallway, papunta sa kwarto. Kasi parang may nakita ako na dumaan. Tumayo ako at naglakad papunta sa mga kwarto para i-check. Wala naman. Bumalik ako sa sala. Binalik ang atensyon sa pinapanood. 2 araw ang lumipas. Sobrang busy sa opisina. Tapos sobrang hirap din makasakay ng jeep pa uwi. At sobrang traffic kasi umuulan. Sobrang pagod na pagod ako noon. Mga 9:00 na siguro ako nakauwi ng bahay. Pagkapalit ko ng pambahay na damit, nag-init lang ako ng mga natirang pagkain para sa hapunan ko. Tapos diretso na ako sa kwarto para matulog. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ko noon, para akong lalagnatin. Binangungot po ako. May anino na nakatayo sa pana ng kama. Nakatingin lang siya sa akin. Nung bigla siyang sumampa sa kama at gumapang papalapit sa mukha ko, nagising ako. Nagising akong pawis na pawis at may kumakabog na dibdib. Binuksan ko agad yung ilaw sa tabi ng kama at tumingin sa paligid. Inabot ko ang cellphone ko para tignan ng oras. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Rinig ko rin ang buhos ng ulan. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Hindi mawala yung takot ko na baka bangungutin na naman ako. Kaya kinabukasan, absent ako sa trabaho. Nilagnat na ako ng tuluyan. Nung kinagabihan, hindi ako natulog sa kwarto. Doon ako natulog sa sofa sa sala. Hindi ko rin pinatay ang ilaw. Hinayaan kong maliwanag ang paligid. At hindi ko rin pinatay ang TV. Pasalamat ko naman at hindi ako ulit binangungot. Pagsapit ng Sabado, naka-video call ko si Tio. Kinamusta niya ako kung okay lang ba raw ang stay ko sa bahay. Nung una, nag-aalangan pa ako na i-share yung mga experience ko. Pero sa huli, kinuwento ko na rin. Hindi naman nagulat si Tio sa kinuwento ko. Ako pa nga ang nagulat sa naging reaction niya. Sabi niya, meron daw bantay yung bahay, pero hindi naman daw palagi nagpaparamdam at kung magparamdam man, sa ibang tao, hindi sa pamilya niya. Hindi raw naisip ni Tio na paparamdaman daw ako. Lalo tuloy akong natakot sa kumpirmasyon yun ni Tio. Kaya nagdesisyon ako na umalis na lang. Nakahanap ako ng maliit na kwarto malapit lang din sa bahay ko. Dagdag gastos sa akin, oo. Pero mas importante kasi ang peace of mind ko. Baka di ko kayanin sa susunod na paramdam sa akin ng bantay nila Tio. Magandang gabi sa inyo. Ako si Carmen, pamilyadong tao na. Pero ang ikikwento ko ay ang karanasan ko noong estudyante pa lang ako at bed spacer sa isang bahay sa Paco, Maynila. Nangyari ito noong first year college ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Taga-Tarlac po ako at nung graduate ng high school at makapasa sa PLM, lumuwas ng Maynila at nakahanap nga ng matitiran sa Paco. Isang kwarto lang po yun sa bahay na pinapaupahan, tapos may double deck bed sa loob. Magaan naman po ang vibes nung mag-asawang nagpapaupa. Mabait din yung anak nilang nasa elementarya. Wala po akong marereklamo sa kanila. Maliban dun sa ka-bed space ko, tawagin na lang natin siyang si Maloy. Sabihin na lang nating kakaiba si Maloy. May kakayahan siyang makakita ng mga elemento. Sabi niya. Madaling araw nun. Unang gabi ko nun sa bagong bahay. Nagising ako para umihi. Pero chinek ko muna ang cellphone ko at tiningnan ng oras. Mga 1:00 yon. Patay ang ilaw sa kwarto. Kaya binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko at dahan-dahan akong bumaba ng double deck para hindi ko magising si Maloy. Tapos lumabas na ako ng kwarto
para magpunta ng banyo sa labas malapit sa kusina. Pagbalik ko sa kwarto, nagulat ako sa liwanag. Nakita ko si Maloy, nakaupo sa kama niya. Nakita niya siguro sa mukha ko yung pagtataka, kaya sinabi niya sa akin na nagising siya at binuksan ng ilaw. Tinanong ko siya kung nagising ba siya dahil sa akin. Sabi niya ay hindi raw. Pero bago ako umakyat ulit pabalik sa kama ko, tinanong niya ako kung okay lang daw na iwanang bukas ang ilaw. Sabi ko okay lang. Kahit na mas madali ako makatulog kung madilim, pero okay lang. Bagong salta lang ako. Naisip ko na dapat makisama ako. Nagtakip na lang ako ng unan sa mukha ko para makatulog. 3 araw ang lumipas. Mga 7:00 ng gabi, nandun ako sa kama ko at nakaupo, gumagawa ng assignment. Andun din si Maloy sa kwarto. Bigla niya akong tinanong kung kumusta daw ang stay ko sa bahay. Sabi ko okay lang naman, nakaka-adjust naman na. Tapos tinanong niya ako kung wala ba raw akong nararamdamang kakaiba. Napakunot ako ng noo. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya, may something daw kasi doon sa bahay. Sabi ko, anong something? Sabi niya, bukas daw ang third eye niya. Nakakakita at nakakaramdam daw siya kung may multo o elemento sa paligid. Napataas ako ng kilay. Hindi ako sumagot. Inantay ko lang siya na magpatuloy sa pagsasalita. Sabi niya, ilang buwan na raw siya dito sa bahay. Yung unang tenant na dating nasa pwesto ko, umalis daw 2 linggo lang pagkatapos ni Maloy dumating. Sabi ni Maloy, hindi na raw nakaya nung dating tenant yung mga panggugulo, kaya umalis na lang. Sabi ni Maloy, kahit naman daw siya ay nakakaramdam, pero sanay na raw siya, kaya nakakaya niya. Na-curious ako, kaya tinanong ko siya kung anong klaseng pagpaparamdam o panggugulo ba yung ginagawa. Sabi niya, minsan daw nangihila ng paa o kumot. Minsan mawawala yung mga gamit mo tapos makikita mo kung saan pagkalipas ng ilang araw. Medyo natakot ako. Mahilig ako sa horror movies, pero takot ako sa mga ganun sa personal. Nung gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Inisip ko pa rin yung kinuwento ni Maloy. Nung sumunod na gabi, nagising ulit ako. Hindi dahil sa naiihi ako, kundi naramdaman kong parang may humawak sa paa ko. Agad-agad kong ipinasok sa loob ng kumot ang paa ko. Hindi ako agad nakabalik sa pagtulog nun, kaya antok na antok ako sa klase kinabukasan. Pag-uwi ko sa bahay, kinagabihan, nakita ko si Maloy na nakaupo sa kama niya. May hawak na notebook. Kinamusta niya ako. Sabi ko okay lang. Tapos ngumiti siya. Ako naman, pagkatapos maligo at maghapunan, dumiretso na agad sa higaan kasi puyat ako at antok na antok na. Nagising ako ulit madaling araw. Hindi ko na alam kung anong oras. Patay ang ilaw. Nakadilat na ako ng onti nun at nakasilip lang sa pagitan ng kumot at unan ko. Nang bigla kong nakitang dahan-dahang bumangon si Maloy sa kama niya. Sinundan ko lang siya ng tingin. Naglakad siya sa dilim, papunta sa paanan ko. Napakunot ako. Nang bigla akong maramdamang may humaplos sa kaliwa kong talampakan, nagulat ako at agad binasok ang paa sa loob ng kumot. Tas si Maloy, nakita kong biglang bumalik sa kama niya. Magkahalo ang naramdaman ko nung gabing yon. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Hindi ako pumasok kinabukasan sa school. Naghanap ako ng malilipatan. Swerte naman na may bakanting bed space kung saan umuupa yung kaklase ko. Nung araw din na yon, nagsabi ako sa mag-asawang nagpapaupa. Tinanong nila ako kung bakit biglaan, pero hindi ko nilang sinabi ang tunay kong dahilan. Nung araw din na yon, nag-impake ako at umalis. Hindi ko na na-refund yung renta sa natitirang araw na binayaran ko, pero ayos lang yon. Ang importante, wala akong kasamang may something sa bahay.